Janet, takot dong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataon nito na inimbitahan niyo ako. Nag-text lang kami ni Doc na yan, hindi ko pa siya kilala ngayon lang, pero pagdating sa lecture, dawa o Islam, inshallah always bilis kilos dyan. Before pandemic, naalala ko dyan, no? Kaya pagdating ko sabi, sana yung building, hindi pala kaya nasunog. So diyan ako nagle-lecture, lahat ng mga teachers, the whole division, nandyan sila. So halos subhanallah, pero okay nito, alhamdulillah, dahil sa pandemic. Kaya lang, ang napapansin ko, medyo unfair. Pag tayo nagle-lecture, social distancing. Pero sila na nagka-campaign, walang social distancing. Ano ba talaga, kuya? Pero ganyan talaga ang buhay. Pag pinag-uusapan, paraiso o kabilang buhay, kaunti rin ang umaaten. Why? Because of Satan. Satan, kasi palaging reason lang iba, busy kasi. Alam ba niyo yung meaning ng busy? B-U-S-Y, being under Satan yoke. Ibig sabihin, tinatalian ka. Being under Satan yoke. Yan ang B-S-Y, busy. So, alhamdulillah, marami rin ang naidulot na maganda ng pandemic dahil yung mga pamilya natin na palagi tayong busy, hindi ba kasama sa labas. So 2 years time, araw-gabi kasama natin, at doon nabisto yung mga tatay, magulang na hindi marunong magdasal. Dahil ang mga anak, sabi niya, ama, sakay pag-imam, may sakaran dato, kanalipatanan ko. Allahu Akbar. So alhamdulillah, maraming inidulot ito. Siguro plano ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasi maraming pasaway ng mga bata dahil walang care masyado ang mga magulang, especially sa atin na nagtatrabaho. Pagdating natin gabi, umaga pa umalis na, kahit ibigay mo sa kanila ang lahat, subhanallah, iba pa rin yung aruga, nakikita ka ng magulang mo. Anyway, alhamdulillah, iano ko lang ito yung mga basic. Actually, alam niyo ito, pero sa Islam kasi, ad-dinun nasiya, reminders ba? Kasi paminsan nakakalimot, because na ganitong panahon, busy sa mga telecommunication, pati yung, subhanallah, yung nandito na technology, puro lahat nandyan na. Ngayon, marami rin sa atin na hindi nakakalam. Maraming nagpa-fasting na hindi alam yung do's and don'ts. Hindi nila alam yung ano yung habit ng Prophet Muhammad sallallahu. By the way, bago ko ipagpatuloy, katulad ng sinabi, civil engineer ako. Pero dahil sa pagbabasa, nagtatanong, nag-attend ng ganito, alhamdulillah, marami akong napulot. Wala akong pinag-aralan sa Arabic. Grade 1 talaga lang ang inabot ko doon sa amin. Ang maganda lang, na-first ako kasi dalawa lang kami ng kaklase ko. Kaya medyo matanda na kasi kami. So yun, nainabot ko grade 1. Pero because of research, natutuwa ko, nagtatanong, nag-attend. The same thing with you. Na malaman mo, kasi kung hindi dahil sa naging ganito ako, hindi ko malaman ng Islam. So kayong mga teacher, nagtuturo, hindi posible. Maraming mga teacher, katulad ko, mga doctorate sa Islam, pati medicine, nagda-translate sila ng Quran, gumagawa ng libro. So hindi possible na kayo, maging ganun din. Kasi alam ko, nung maliit pa ako talagang, pero mangarap ka. Katulad din, nung nag-aaral tayo, alam natin na pag isang tao nakatapos mag-aral, merong magandang buhay. The same thing din ganito. Pag nalaman mo yung ano yung makukuha mo sa Ramadan, believe me, in this 1 month time, marami kang madiposito doon sa kabilang buhay. Kaya, ini-encourage ko yung may pera na gawin yung umrah sa Ramadan. Kaya inshallah by 18 alis ako.
Kasi ang dami 100,000 times ang reward. Doon sa Makkah, bali 55 years, 6 months, and 20 days. One prayer, ngayon Ramadan, i-multiply mo ng 70. Bali 7 million, i-multiply mo ng 10. 70 million, one prayer in Masjidil Haram. Kung halimbawa 5 days, 5 na, the whole day, 5 prayers, equivalent to 350 million ang makuha mo sa isang araw na prayer na deposito mo sa kabilang buhay. Pero hindi ibig sabihin na nakadeposito ka, pagdating dito, sobra-sobra pa yung deposito ko. Remember, ang paraiso
Ngayon, 13, 14, 15, yan yung 3 days, times 10 each day. So, sa 12 months, times mo ng 10, 360. So, may extra ka pa. Yun ang ginagawa ng Prophet Muhammad sallallahu before. Ngayon, ano bang klase ng fasting? Ang fasting, may obligatory, may sunnah. Kung obligatory, hindi pwede na hindi mo gawin dahil magkasala ka. Kung sino man ang taong Muslim na sinasadya yung hindi pag-fasting, that day, sigurado ako na hindi mo kayang bayaran the whole of your life. Kung mag-fasting ka naman ng one day, with the pressure of Allah subhanahu wa ta'ala, He will distance your face in the hellfire in 70 years journey or travel. Imagine, i-distance ka ng 70 sa hellfire kasi napakainit sa hellfire. Dito lang sa mundo, sa Saudi Arabia, doon ako nagkasalamin. Kasi 40 degrees Celsius. Pag ganito, labhan ko ng 11, 12 o'clock, pwede ko na isuot. Now, malayo pa masyado yung araw. 149.6 million kilometer. Ang distance ng araw sa mundo. And the surface temperature na is 5,500 degrees Celsius. Doon sa gitna, sa core, kung biyakin mo yung araw, because that sun, 1,392 ang diameter, yung bilog niya, ang laki niya. At the temperature sa gitna, 15 million degrees Celsius. In the day of resurrection, ang sabi ng Prophet Muhammad SAW, that sun is above your head. Magsasabi sa kahasta, 1 mile, 1.6 kilometers, nasa taas ng ulo natin, sabi ng Prophet. Paano mo makayanan yun? Kaya marinig nyo sa mga usyatan, sometimes sabihin, yung mga tao, bangoy sa sarili nilang pawis. Depende sa kasalanan mo. But because of this fasting, this is mag-intercede ito, ay maliligtas ka doon. Sa wala ng kapatid, kamag-anak, asawa, gaano ko kamahal ang asawa ko doon, hindi ko kayang bigyan ng kahit konti lang na hasana. Kaya na-advisean ko ang asawa ko, mamut, kamamut, manikapatawagan tumabya. Mamut, sa hirap at ginhawa, magsama tayo dito sa mundo. Paniwalaan mo ano yung sinasabi ko para sa Islam. Dahil kamatayan ng bawat isa, solohin niya. Kasi mahirap magsabay. So, kung maniwala siya, dalawa rin kayo doon sa kabilang buhay. Bakit? In chapter 66, verse 6, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu. Turo mo naman, kayong naniniwala. Ku ampusikum wa alikum naran wa quduhan nasu wal hijara. Chapter 66, verse 6, Surah At-Tahrim. Iligtas niyo ang iyong sarili at yung mga pamilya doon sa impyerno na ang panggatong tao at bato. Bato. Yung iba, maraming Volcano ngayon, nag-alboroto. Bato yan. Bakit pumuputok? So, ano yung panggatong? Jinn, mankind, yung mga tagot, yung sinasamba ng mga tao na mga bato. Yan yung panggatong sa impyerno. Subhanallah. Na huwag mong isipin na ang impyero, biro. Why? Sabi ng Prophet Muhammad SAW, pag nakita mo ang hellfire, makukulaps ka. Makukulaps ka. Nakikita mo pala yan. Why? Kasi in the day of resurrection, it will be pulled by 70,000 angel each chain. Kasi 70,000 chain yung hellfire according to hadith. So pag 70,000, ihilay ng 70,000 para hanapin ka. Yung lahat ng nasa loob na hindi halal ang paggaano, ingat ka na. Kaya delikado yan. So, ngayon, ang sabi ng Prophet Muhammad SAW, doon sa paraiso, merong paradise, a gate. Ang tawag doon, Rayyan. Kasi 8 gate of paradise. Ang Rayyan, for fasting use only. Kasi each gate, iba-iba ang itsura. Ngayon, the time na ngayon, ang Allah, He decorated the Jannah
paradise. Ang Jannah, ibig sabihin garden. Garden. Kaya nga, yung 12 na nawapil na magawa mo sa isang araw, Allah will build you a beautiful mansion. Maraming makita ka na mga tao ngayon dahil sa pandemic, mga plantita, plantito. Ha? Magkapasok ka sa bahay, wow, bigyan mo ako ng istang dahon lang. Ha? Don't compare in the day of resurrection. Dito lang sa mundo yan. Doon sa Miracle Garden ng Dubai, 49 million na different classes ng flowers. Makawaw ka talaga. So, wala yan sa kalingkingan doon sa kabila. Sa historya ng Prophet Muhammad, pati sa Quran. Kasi maririnig natin, historya, hindi mo nakikita pero naririnig mo na meron yun ganun. Inihistorya sa'yo, ang Prophet ang nag-historya na meron talaga sa kabilang buhay. Ngayon, babalik muna ako kayo. Ngayon, alhamdulillah, marami na ngayon ang natututo. Kasi maraming rectification. Ako, nung hindi pa ako nakapunta sa Saudi, ang dami kong mali na ginawa dito. Especially sa pagdarasal. Pati pagkapag-usali. Lahat ng usali, hanuman yan, para sa kanya, para sa iyo. Alam ko lahat yan, memorize ko. Wala pala yan. Pero talakayin lang natin kung mag-question kayo mamaya. Ngayon, pag-start ng Ramadan, ang instruction, tingnan yung buwan. So, pag in-announce ang Darul Ifta, sumunod tayo. Sino tayo hindi susunod? Anong sabi ng Allah sa Quran? Ati'ullahu, ati'ur Rasul, wa kulil amri minkum. Obey Allah, follow Muhammad, and do foreign authority. Ang authority, Darul Ifta. Hindi ka pwede. Kaya hintay tayo ng announcement. Kasi pag tinignan ng buwan, lahat nagdarasal. Sana hindi makita ka, pero pang isang araw na extension. Kaya nakuha, Sunday nag-start. Pero kung halimbawa, malapit naman, subhanallah, lahat manalangin, makita na yan kahit may ulan. Kasi gusto na, sa Saudi Arabia, pag umalis na yung Ramadan, umiiyak yung tao. Mga Arabo. Kasi alam nila yung ano yung makukuha niya sa Ramadan. The bless, kung alam lang ninyo, sabi ng Prophet Muhammad SAW, believe me, gusto nyo lahat Ramadan. Dito sa atin, kung bukas alis na, yes, nakaligtas na ako. Ibaligtasan, di ko pagkakan. Krisis gate sa guna. Subhanallah. So, yun ang alhamdulillah nababago ngayon. Later on, ma-perfect na. At the same time, maraming nagwo-worry na tao sa Ramadan kasi krisis daw. Believe me, time ng Ramadan, yung mga boxer, kuripot, open hand ngayon. Kasi alam nila nakukuha nila malaki. Kahit hindi yung nagdarasal, sa regular, pag Ramadan, makikita mo mauna sa masjid yan. Kaya kung kaibigan mo, huwag mong sabihin, pare, Diyo, masuk ka rin bangkar, kanina luoy, kaginapad daw ba't ito? Why? Sabi ng Prophet Muhammad SAW, at tayo minadjambi ka malajambala. Tawad dobat, hindi na nagagawin, patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. This is the time to repent. Ang Ramadan, meaning Ramad, to burn. It burns the sins of everybody through good deeds. Through good deeds. Imagine. Tapos, may nagtanong din sa akin, hindi masyado well. Sabi ko, ang Allah subhanahu wa ta'ala siyang nagbabudget. Kung halimbawa may problema ka sa iftar, kapambuka, unduwa ka sa masjid, go to the mosque. Ask Allah subhanahu wa ta'ala. Arnan to katabinan ka. Karena ko sa maya rabagas. Ngay ko pa. Nyaba sa uberan ka, makinagin, bandua ka. Nanggang ka ni sa rogatos. Para bagas. Nadaw ka, hindi saraning. Luk nga bagatos mo. Narikan kang gagano ka perbunan na mga tao. Don't worry about Ramadan. Allah will feed you. And remember, kung magpainom ka ng tao, tubig lang ha, ikaw ang napainom una sa kanya, sa'yo yung fasting na yon. May additional ka na fasting. Magpakain ka ng sa Saudi Arabia, subhanallah. Grabe sila magpakain. Hinihila ka ng mga anak nila, mga bata. Dito ka umupo, dito ka kumain. O tigo siya ako mo sa Mindanao, mapuko ko sa kani kakakangan. Imagine, na yun, kasi alam nila yung rewards na makukuha nila. Ngayon, isa sa habit ng Prophet Muhammad SAW ay nagdudua siya bago kakain.
Kasi there are two happiness makukuha ng taong nagpapasting. So, bago ka kumain, magdua ka. Pagdua mo yan, ka nanipangat, sindo, beberang kapana, hindi, kayo mo kasayig. Lago na ito ba? Hindi, ayaw mo na. Why? Because there is blessing in Zuhur. Hanggang karnan. Oh, may blessing na nga, tubig ko. So, inshallah, magpakain ka ng tao during the time of Ramadan, kahit isa, meron kang additional fast. Kung 10, 10. Kahit tubig ha, pero wag mo naman gawin, mag-imbita ka ng 10, buka-buka, sa meto, igbo inisabang ka, ano, dilikaro, araw mo na tuig sa wali. Kasi basta magpainom ka sa Saudi Arabia, experience ko sa, kasi nagmamadali minsan sa stoplight, pag malapit na yung Magadan, yung mga Arabo, nagka-Mercedes, lahat ng klase ng sasakyan na ganda. Buksan yan, bigyan ka ng tubig pati tamar. Yun ang sunnah. Kailangan gawin mo yung sunnah para hindi mabigla yung tiyan mo. Kasi yung iba, ipabulin na ni kapagkan, pagkatapos hindi pa nakapagdasal. Hindi kinapanunin, kaya sabi ng Prophet Muhammad, ingatan niyo ito, kaya ito yung pinaka-dangerous na lalagyan. Kailangan 1/3 yung tubig, 1/3 ang hangin, 1/3 ang food. Nangyari, hindi kinabukan ka, 1 happy food, 1 happy egg, hangin, ang tumatapad taka. Why? Kasi nakasundo sa instruction. Nadambayan ka ba ito? Nanday karukulan ka, tagayan ka, uta. Why? You do not follow instruction. Sabi ng Prophet, uminom ka lang, may dates ka, kumain ka ng 3. Kung wala, tubig lang. After that, nakaya mo ang 13 hours, 15 minutes lang magsala ng mag-rip, hindi mo kaya. Ngayon, iniingatan din ang pagbuka kasi habit ng Prophet Muhammad SAW. Pag tawag ng adan, kasi ang sa atin, pag nagtawag ng adan, imasarang ko muna, kan dumapi puasa ko. No, ang sunnah, pagtawag ng Allahu Akbar, inom ka kagad. Pero ingatan mo rin yung nagdatawag. Kaya baka sabihin ni Allahu Akbar, mic testing, nakabugi, puwasan ka. Nakabuka ka. Kailangan na, yes, kasi merong nagbibiro dyan eh. May one time doon sa Salama, tigunin na kariba gabang. Nakasumuadzi na pagkaan mo na. May, tawag ka muna sa bang. Nanto ba, ingatan din, kailangan alert yung tao dyan. Ngayon, sa suhur, kasi saring habit ng Prophet Muhammad SAW. Sa suhur, lapit daw surah, kapagkan. Ngayon, ang more blessed na suhur, yung malapit na magtawag ng adan. Why? Dahil sa blessing. Kasi sabi ng Prophet Muhammad, yung mga people of the book, Jew and the Christian, hindi sila nagsusuhur. Pero sa suhur na ito, you get blessing. Halimbawa, uminom ka ng tubig, maliit lang. Kahit maliit lang, hindi yung full. Baka makabot yun ng 6 hours because there is blessing. Ito ba dito magutom ger? Rimilak si mga liwatya? Why? Because of the blessing. Meron sa atin, so, estudyante pa ako, kumakain kami 1 o'clock. Kagina yan, hindi ka pagkatuog po. Hindi kinakain ka sa 1 o'clock, kinagraman ka sa Fajr, linanukan ka. Kaya kinamang. Because you do not follow instruction. Hindi ka basa ng kadjuhur, pamatya ka sa Quran. Because one of the habit of Prophet Muhammad, he reviewed the Quran. Di ka mato sa alibata, you start learning today. Ito ang blessing. Ngayon, in the day of resurrection, lahat tayo will be passing Sirat al-Mustaqim. Ang bridge na yan, 1,000 years pataas. 1,000 years? 1,000. Bali 3,000 years. Under, kasi parang blade lang siya. Matulis masyado. Manipis masyado. Down is the hellfire. Now, because of fasting, sincerely, maybe Allah subhanahu wa ta'ala exempt you to pass that Sirat bridge. Imagine, nakakatakot no? Nung pandemic, magdaan ka lang sa Quirino Bridge,
takot ka kung wala kang apor, wala kang vaccine. Takot ka. What about day of resurrection? Hindi ka ba takot? With our age, sabi ng awit, the nearest end. Si Judge 61. Huh? Remember, one day in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, dito sa mundo, one day in the sight of Allah sa kabilang buhay, 1,000 years. In chapter 46, verse 34 sa Quran, you will only live a little in this world. Kul mata'ad dunya kalilun wa hayratu kairu min al-mattaka. The enjoyment of this world is very little, but the best is in the day after to those who fear Allah. Chapter 4, verse 79. Imagine. Tapos, di ka masyado man. Subhanallah. Ngayon, in this Ramadan, yung mga parado, magdala ka kanina pa jar, times 70 yun. Yung waktu, mga sunnah, equal to parado. Nung kinumpute ko, so sa 1 month, gawin mo yung salatul duha. Tapos tahajjud. Tarawih. Ang maipon mo na prayers in this 1 month is 11,430. Imagine, 1 month. Tido ko si Chento. Magpunta ka ng tarawih, magdasal ka. Kung hindi mo kaya ang 8, 2 lang. Dito sa atin, mayroong mga masjid na expressway. Gusto ng kwan, inatay na kulhawa. Kasi humahabol ng karno. May mga taong ganyan. Sa Saudi Arabia, sa karkahat mo. Ilang subhanallah, kaya maubos nila yung Quran. Di Hulman. After that, panduasi, sudais 1 hour. Kabanganing ini. Na doon ka gatabo, subhanallah. Kaya sabi ko sa imam, inormal mo lang. Mga 8-10, meron pang paggiram. Na signal number 1. Yan ang problema eh. Kasi, ang problema kasi sa yun, hindi kasi natin alam yung makukuha natin. Di ba? Kasi sabi ko, pag ginano mo yung imam, na makabot tayo ng 8 o'clock, sa sunod na rakaan natin, kung magdingin tayo sa maamum natin, mag-astaw ka, Ndori kapag tanto ka masura, kita binasama. Miyo. Pero gusto talagang paraiso. Sa Saudi, subhanallah, baguyang. Sa kita. Niyanin ka nila mambas sa Facebook ka. Mag-exercise ito, kaya ba bayan? Imagine. So, ito yung delikado. So, itong Ramadan na ito, subhanallah, ang daming mong makuha. Kung naiintindihan mo yung tungkol, the significance of Ramadan. Ito rin yung day na kung hindi inireveal kay Prophet Muhammad SAW, yung Quran, lahat tayo tading. Why? Walang guidance. May guidance nga, studying pa rin. Sa 27, that is the reason why yung mga sahaba before, nagko-complain, sabi na, ya Rasulullah, ang edad natin, between 60 to 70. Kung may maglampas man dyan, 70, 80, bongs na yun. Bungor talaga yung number. Amin ka di ba matya? So, sabi ng Prophet Muhammad, ibinigay sa akin, Laylatul Qadr. One night, during the time. Yan yung General Appropriation Act. Binabudget ng Allah kung sino yung mananatili sa mundo. So, 83.3. Na kailangan diyan, bantayan mo, mag-seeker ka, everything gagawin mo, magbigay ka. Add number. Why? Kasi pag once na yung Laylatul Qadr, ganun yung amal mo, 83.3. Na yung iba, Laylatul Qadr kun, yan yung kinami, jatuh tamagay. Ni Marites, isa sa reason na makabate sa fasting is Marites. Yes? Kandebut, kapamasira, visited. Kaya sa TikTok ka na nasakaw. Kaya wag mo nang mag-nood ng Facebook ngayon. Kasi ang Facebook, yung either hellfire or paradise makuha mo diyan. Gamitin mo sa paraiso, masala. Mga lecture,
mag-review ka, magtanong ka sa Mr. Google, kaya lahat itanong mo nandyan. Hindi lang niya alam sagutin, wala akong pera. Parehas tayo, sabi ng Google. So, lahat, everything nandyan. Walang reason, hindi ka matuto sa Islam. Kasi diyan din ako. May tapos linilista ko. Mamaya, kukunin ko. Ngayon, before na ito, anong year pa ito? Mga 20 years na ito. Kasi sinusulat ko kasi makalimutan natin. So, itong Ramadan, kailangan hindi magmarites ang tao. Why? Kasi kung gawin mo yan, hindi kailangan ng alang fasting mo. Ikaw rin ang kawawa. At the same time, yung paano yung kung merong nagsisigarilyo sa inyo dito, dako padangas. Kasi kung padangas ko, magkain na lang kayo. Kaya parehas din. At the same time, merong mga itong 6 days pa lang ngayon, may mga taong nadidisgrasya umiinom. Kasi hindi nila alam, ay nag-fasting pala ako ngayon. Ngayon, kung pag uminom ka, kasi tabi ka ng dispenser, kaya nakalimutan mo, akala mo hindi fasting. Pag inom mo ganyan, naalala mo na nagpa-fasting ka, mag-stop ka, kahit may kaunting natira. Kaya sabi, sayang, ibananda. Mag-inom ka na lang, buka ka rin. Kasi it's Allah who feeds you. Amin ka kinamang karam sa nakabut kami ay. Aran sa nasa mga kwan, nuggets na nabutan kami ay. Hindi kinagkaya naman ka. Na inuran ka, ilinamaran ka. Kasi ang Allah nag-feed sa'yo. Especially ganito. Ano makukuha sa Ramadan? Ngayon, yun intention Kailangan, bago nag-start ang Ramadan, nag-intention. Huwag ka mag-intention gabi-gabi. Kasi mahirap. Baka makalimutan mo. That is the reason why, kahit tubig lang, kung nag-intend ka, karnang ko, pabasting ako sa 1 month sa guna. Na kahit nakatugang ka, dahil sa pagod ka, okay yung Ramadan mo. Continue. Kasi may mga tao ganyan, na itingas ka rin intention mo. At saka kung intention mo, kasi mataba ako ngayon, mag-lose weight na ako, mag-slim na ako pagkatapos ng Ramadan. No. You are, because this is one of the pillars of Islam, pabwasa ka for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ito, klaseng worship na ito, worship na Tapos sa kalalakihan, at the same time, advance ito. Pag malapit ng fasting, paminsan, di ako man pagkabuwasa, pandahaw ako. Arandahaw ko. Kaginando sa kani makabidiya, sili pa ba na? Namin kabidiya na 1,008. Umanggaya, siya 20 pesos, ijolin. Bigyan mo kung hindi mo may valid reason na hindi ka makapasting, then, no problem. Kasi require ka dun. Pero yung nagsakit-sakitan lang, ingati ka pa na. One day, sinasadya, mahirap palitan. Now, may mga tao na nagkakamali. Katulad, halimbawa yung first, pabego kun. Padagwan sa kabuling Nangyani sa akin yan, tingong kabuling para sa kinilaw. Mali yun, mali. Pero kung wala kang dumi, problema. Pero magligo ka dahil sa pagdasal mo para maging fresh ka, kang Prophet Muhammad sallam, pag nagpunta ng mosque yan, perfume yan. Sikitan doon mo pa perfume, aming kaarang kasal. Kapakitang tao. Pambarites, masuk doon na kinuinan. Astagfirullah. So, kung bagong kasal ka, meron mga tao, na arnan to, ito, advance ko ito, kaya merong bagong kasal ngayon. Maya, bago pagkansa, suhura, pabego mo na. Amin kami junto ka. Oy, sakali ka bego, namin ka jambayang ka rin sa padyar. Na kina-requirement, sige, bego ka ito pagkakaman. Gabisto ba na? Uy, bagyo ka, paggalbo ka, may basayakya. Uged, before you pray, then bego ka. Tuba, kasi before ganun din, pagpatit na natanggaw. May tabi ka pa dyan. Hindi pa tabi pagkapikaw. So, hindi tandaan ninyo, hindi requirements, magligo bago kumain. In case na nakadunto ka. Kasi maraming tao ganyan di matali may puwasan ka karakabego. That's wrong. Ngayon,
Kapag kikinig sa haram, pagkabatal, inamba sa kuana. Pagkabatal. Kapag kikinig sa haram, mga marites, parites, pagkabatal, inamba sa kuana. Ngayon, si Prophet Muhammad SAW during this time of Ramadan, sobrang generous. He donates, piyangin. Manganggay, 50 pesos, 20 pesos. Matulungin sa most nangangailangan, pambintura, everything. Generous. Kasi ito, para sa iyo, ang laban na ito. Sa iyo yan. Kasi kabilang buhay, walang tulungan. An-nafsun nafs. Sa Suratul Maidah. Imagine, nanay ko mismo, nanganak sa akin, hindi ko kayang bigyan ng kahit konting reward, hasana doon sa akin. Imagine, nanay ko, pinakamamahal ko. Asawa ko, ganun, hindi ko kaya. Anak ko. Why? Mahirap din eh. Yung mga anak mo na hindi mo sila i-practice ngayon, everything, yan ang kalaban mo sa kabilang buhay. When the time comes, papasok ka na sa paraiso, sabi ng anak ko, yala, si Ama, di kapag gawa na ka, dakunin pamagasa, dakunin pamandoy. Na yun yung napakasakit, Kuya Eddie. Kalaban mo anak mo. Dahil hindi mo sinabihan. Hindi mo ginising ng padyar, magsala. Alam niyo padyar yung sunnala, better than the world and its content. Hindi ka lang bilyonaryo, more than trilyonaryo, kontinaryo din. Yung dalawa lang. Ano lang sura? Kulyahayo kapirun, kululawan. Very simple, pero reward. Subhanallah. Tapos hindi mo gising anak mo, napagod mag-aral. Pero 6 o'clock, ginigising mo kaya malit sa eskwelahan. Ano maganda? Dunya? Dapat dunya akhirat. Balance. Kasi, saan ka pupunta? The other, yung pamangking ko, brother-in-law niya, 25 years old. Minatay. Ang swerte lang fasting. Kung mamatay ka fasting, alhamdulillah. Sabi ng Prophet Muhammad SAW, sino ang magbasa ng Ayatul Kursi? Chapter 2, verse 255. Every after prayer, ang hindi lang niya pagpasok sa paraiso, dahil buhay siya. Nadi kang gue, kumuha ka sa guyat, kanday kinada, pupusa na Ayatul Kursi yan to, natika, goodbye word, na naraka into, kasusayda. Naraka. Pero you die, at the same time, yung pagsugyod, the best time to die. Yung pagsugyod ka, everything because all your brain, matangilong, you prostrate to humble yourself to Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang the best na pagkamatay. Pero kung high blood ka, daka pagsugyod ka mo, kamatay ka talaga. Pero yung normal na sugyod, namatay ka, subhanallah. The best position to die is when you prostrate to the ground. Alhamdulillah. So, inshallah, isa lang na istorya ko, kaya baka may tanong kayo, kaya marami ito eh. Hindi ito matapos, Friday ngayon. So, itong Friday na ito, alhamdulillah, yung kapatid natin na si Judge, na Friday namatay, kasi ang Friday, pag namatay ka sa Friday, ang sabi ng Prophet Muhammad, yung 6 feet below the ground, na exempted ka dyan sa questioning. Friday, ha? Friday, yes. Kumatay ka Friday, especially doon ka sa Madina, Makkah. Allahu Akbar. Tingko sa kayo mako, mamot. Niya ako bang nganing-nganing na kumatay sa Madina. Laka mo na pagpatay. Tiguri ka bang nganing-nganing bumambit. Nanto pa. Na, subhana. Friday kasi pag namatay ka, napagagana. Pati Thursday night. Pag umaga, Thursday, then Friday, especially Friday. Pero wag mong gayon na Friday ngayon, mapayumpa ka sa tiyak ka Friday. Nasusay rin to ba? Yung Friday na namatay ka talaga. Kasi mahirap man talaga diyan sa 6 feet below the ground. Si Munkaring Nakir nagtatanong yan. At the same time, sinasabi ko sa inyo sa hadith na inallowed ng Allah subhanahu wa ta'ala pa yung demonyo diyan sa grave mo when Munkaring Nakir question nyo. Nasupama ka sa likod ito, nandiyan yung patay, nandito yung Satan. Tanungin ka man rabbo ka, man nabiyo ka, na di ka mataw. Yan ka madawa, si, magsisi ka talaga. Pamen ka di ka mangagi.
Yes, arna to tika sabot ka sa la ilaha illallah. Nya basa ko na, alhamdulillah, mabuti na rectify. Balabang ta may padeking, ha? Barangit sa buto, nya pa man tinaguan sa iga na tanduay ram. Ha? Yes, tanduay. Ibang na pa panday nga tuangan ka pa. La hawla wala quwwata illa billah. Tigwan ni ba pagiran sa naba ipadeking tigin. Ni purposein, bagitan ki mga matuwa ba. Tigin siya, nday ka bubunon ka sa iga. Gemarami ni minataya. Tigo bumbero kailangan ta. Bumbero rekananan, meron ba na? Ni mana talking. Tigo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah." Doyogo pasabot tuy tawanan na mga ganang pambatay. Nito ka pasabutan, ni ba pasabutan? La ilaha illallah. Ni sababin, tigo Nabi, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah." Tenga na last word din. Ila ilaha illallah makahuruf sa surga. Tiga mga nungura, kailangan pa bang i-memorize yan? Katiging ka easy. Baka sabihin mong la, Lady Gaga makakuanan ka. Yes, hindi yan biro. At sa pag-aralan mo, yun yung lakino bautakum bikauli. Ito may talking. Babater na nan, pandugan ka sa ama, baduke, la ilaha illallah. Kapanduyog, kapag papasabot sa pabatenan, once lang. Pag nakita mo yung bibig niya nagsabi ng la ilaha illallah, tinig ka. Kasi merong mga tao na tiga, la ilaha illallah, pabate naman, hindi pangwaan ka lang. Makinalilito. Pero pag nabiggas na yon, stop. Nagsalita uli, sundan mo na. Kasi magaya dito sa regional hospital. Wata di mataw. Doon ka sa ukiti, matuwa, tingin sa rato, pasabot kasi aman ka sa lapagya. Narima tayo wata, inarungin si amay na mga ganang pabate, ti ama, sabot ka sa lapagya. Natiga matuwa, lapagya. Minate lapagya, nambeng ana, la ilaha illallah, lapal jalala. Nanto may papasabutan nanto. Dek na baguliang karapatag. Pambataran kay minate nan sa kuana, alhamdulillah ang naggatenang kundo saki beli ko mga gawin to ba. Katigo niya be last respect sa minaten. Pagbigyan natin sila. Pagdagwanan ka sa bagasan duyan, ninani, lana yuman. Hindi benari. Napatimbataran kay Quran sa duyugin. Hindi pa makabati ka minaten, biya-biya ni pambataya. Display lang doon sa kwarto. Ngayon basahin mo Quran. Every letters multiply by many. Subhanallah. Di ka mataw, the more na nahirapan ka magbasa sa Quran, the more to rewards makukuha mo. Especially during Ramadan. So kaya na kami ito, na yung last na sabi ko, na na-check ko about sa prayer, ito na yung last, kaya para ma-rectify rin natin yung pagdarasal natin. Why? Ang dasal kasi, ito yung last. First na itanong sa Allah subhanahu wa ta'ala, doon sa Yawmul Qiyamah. Ma yus'al alayhi al-mar'u yawmul qiyamah as-salah. Sa ibagisa, tatanong ng Allah sa atin na mga Muslim, salah. Pag maganda sala mo, everything good. Na kung mali ang sala mo. Ngayon, nung pumunta ako sa Saudi Arabia, 1990, first time ko. Nung pumasok ako, Maghrib time. Tiga iman astahu, taraso. May make your line straight. Diyos pagkakaw Well, dahil sa pandemic ngayon, kena astaw ka, aslayo, lamayo ka, social distance. Ngayon, pagkatapos ng imam, sabi ng imam, Allahu Akbar. Di ko masura pag-usalin to tao. Imam. Nanya sa ube, kuha niyan. Nabungusan na po na Narabon, Allahu Akbar. Amen, kasakyan niya. Pipeperang ka pa na. Usalli parada, magribi talata rakataini, kiblati, adaan imamang dada. Allahu Akbar. Ndoy kinapasad jambayan. Taslim, kinalabit niya ako. Sabi niya, from where are you? Taga daw kating, tigo from Philippines. Niya, can we talk after this? Tigo, yes. Tigo sadake niya ba? Alhamdulillah. Sadaka ka ba? Sinapiranggit sa kinapag-usali ko. Ndo kaya sa piso. Natija, ano yung sinabi mo? To whom you are talking? Tingin ipadawanan ka, damn deep, he do not know everything. Ni padawanan ka ito na usali.
Do you know the meaning? Di ko niya pa napasangan sumu. Kapya manaya di po nagkataon sa maya. Nandun sa meto, in-explain niya sa akin. Ang sabi ng Prophet Muhammad, sabi niya, "Sallu kama ra'aytu muni salli." Pray as you have seen me praying. Hindi ganyan nagdasal ang Prophet Muhammad. Telling to Allah, when the time you go to the ablutionary, saguna, umuka sa pagibarasan, alam mo, pray di, pagdasalan mo. Hindi mo na kailangan sabihin sa Allah. Kumakain ka ba tigil? Are you telling, I drink mapya, sindo, pastil? Are you talking when you eat? Nadyakupan. Gabanaan ba? Kasi ganyan, pasaway. Matagal kong i-memorize. Nung nagkatabi kami, di na matanong. Kasi ko masita ko naman. Pero after a month, sabi ko siya ang nag-aral. Hindi ako nag-aral. Pero that time, wala pa akong balbas. Medyo artist time, Piolo Pasaw. Ngayon lang, nung nalaman ko kita kami, galing Amerika, you know, friend, what happened to you? Ano nangyari sa'yo classmate? Para kang kambing. Sabi ko, ako yung pinakamagandang kambing sa balat ng lupa. Alam mo, sabi ko, we love Jesus Christ very much. Hindi ko kaya yung ugali niya. Pero kahit sa balbas lang man, magaya ko si Isa alayhis salam. Nada, because you idol him. Lahat dito. Sinong nag-idol kay Jesus Christ? Do you follow him? Lahat ng mga santo, merong balbas. Kayo wala. But the Orthodox Christian in Turkey, lahat sila may balbas. So nung pagkatapos nun, hindi na. Tapos, another thing, nung nagsalamat ko naman, tinaas ko ang kamay. Ito yung sa atin ngayon. Tinataas ang kamay. Pandua, Pagkatapos kinalabit niya ako, nati ko sigurado. Sigurado na ito. Na pera na kaya pandua ko. Tinsa, why you raise your hand? Nati ko niya pa na. Darang pangguang ko ka, na,
Bigyan natin sila kahit pang iftar lang, mag-donate ka kung may kailangan, dahil sa kabilang buhay, makikita mo lahat yan, magtaka ka pa, saan galing ito? At the same time, magpasalamat ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, why? Inabot mo ang Ramadan. Ang daming taong gustong mag-Ramadan, pero wala. Kaya yun ang dua palagi na Allahumma balig ng Ramadan, karnang ko pasampi ko sa Ramadan, ndoy kinasampi ko sa Ramadan, medyo ko ako sa karnan, ay prostrate to the ground, karnang ko sukusa ka. Subhana Rabbil Allah. Ano man ang bisita o matanggap mo na maganda sa buhay mo, you prostrate to the ground. Yan ang prostration of thankfulness. Padjuko ka sa karnan kasi nakapas ka sa board. Padjuko ka sa karnan, kami ay nanggulan ka. Maraming tao, alam ang Diyos kung mag-exam, may kailangan. Pagkatapos doon, nakalimutan ng Diyos ko. Ang ano niya, mga Diyos kuday o mga pineapple juice. Diba? So, alhamdulillah, Jokuto sa karnan, nandito tayo, meron pang 22 days, kasi exactly May 2, and inshallah, pag natuloy kami sa Umrah, panalangin ko na makapunta kayo lahat doon sa amin. Kasi, alam ko, teacher kayo. Marami akong teacher na nangarap. Pero kung sa akin kayo, nagkanapagampanyan na, inshallah, merong deduction. Kasi teacher kayo. Hindi ako nagaganito dahil sa inyo. Pero dapat ang intention natin, maganda, ha? Hindi tayo mag-hajj para maghalik doon sa stone. Kasi kung yun ang intention mo, wag na tayo magpunta sa Makkah, diyan na lang tayo sa Tabiran, mas malaki pa. Hindi pa 230, kaya walang bayad diyan. Paghalik sa Aswad, paghalik doon, optional. Maraming klase, iganyan mo lang, Bismillah, Allahu Akbar, nakahalik ka na. Kung may stick ka, kaya medyo 3 kwan ka na, okay na yun. Kasi may matanda na nandoon, na tinanong ko, kaya naghalik, sabi ko, Papa, ni ba tarak kinasyuma? Tingin siya, Alhamdulillah dato, mapya. Tigo ni nagaramang ka. Tingin siya mamaka, na tigo di ka pambapa. Amen ka mamaka, na posible purita arami na sumang ka. Kasi, nag-aagawan yan eh. Kung magbueno ka ganyan, magtikip ka, tapos may tinulak na una-una, basin to na chumin. Yes, this is real. Ako na-experience ko na. Malapit na yung jama ko. Medyo malakas pa mga 5 years ago. No pag gumiyay ko na, may tama ba na takuruni? Nanya ko manasa. Tigo wedro, di magaga. Mother ako wedro. Kasi baptizan, soon na lang yan. Imagine, bato lang yan. What about Jannah? Jannah is not an easy. Product ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakaganda. Yung last na reward na ibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, doon sa pagdua mo, when the time i-award ng Allah sa iyo itong Ramadan, by your naked eyes, in the suga, may nakasud your creator. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, makalimutan mo whatever happiness in Jannah because of looking at Allah subhanahu wa ta'ala face. And kahit ikaw ang presidente ng buong mundo for 500 years, kahit 1 second, hindi makalaban yun. Yung mga tao, wala kong sinasabi. Kung alam nila yung gravity ng maglid, miyaba, alhamdulillah, testing ito sa mga taong nagkakandidato. Na dindebut, kasayang ipuwasan. Pag nalalo sila, ipanalangin sa Allah na patitunin. Why? Sabi ng Prophet Muhammad, in the day of resurrection, you will regret a lot about temporary lang yung paggasto mo, pero yung mga tao na kinuha mo yung rights nila, lango na ng mga tukyo sa gemoli. Pero kung mabuti ka sa kaimone, because in the 7 who will be said by Allah subhanahu wa ta'ala in the day of resurrection, number 1, just ruler. Lahat tayo, responsibility natin ng mga magulang natin, anak natin, you will be questioned. Unless makapangasawa na yung babae. Panalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, lahat yung amal natin, mga deeds natin, ngayong Ramadan will be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga prayers natin, tahajjud, tarawih, everything. Kasi kahit magawa ka, yung intention mo mali, baka hindi tanggapin, pero sana, lahat dahil pastang ito yung gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung tao palaging humingi sa kanya. Sabi niya, Udu'uni astaghfirukum, chapter 40 verse 60. Hingi kayo sa akin, bibigyan ko kayo. Hindi katulad sa tao, 1, 2 beses lang maghingi ka,
Sabihin sa'yo, may kagayan to. Siya, karman uli. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, everyday gusto niya, humingi ka sa Kanya kasi alam niya, nagdidepend ka doon sa Kanya. Inshallah, sa muli, maraming salamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo na nagdiis, naghintay, kahit ulan, kahit konti tayo, maganda at least merong tayong nakuhang kahit konting knowledge. Kasi knowledge is power. Diba? Sabi ni Ali radhiyallahu an, Abi Talib, sabi niya, ang mas maganda yung knowledge kaysa wealth. Dahil ang knowledge, the more na gamitin mo, the more na rewarded ka. Yung pera, the more na gamitin mo, mawawala yun. So inshallah, let us add more our knowledge, especially in Islam, kasi ang pinaka-ultimate goal natin, Jannatul Firdaus, na lahat tayo ng mga Muslim, yun ang pinagtatamasan natin. Makapasok tayo, and inshallah, doon sa Loti 3, magkikita tayo every Friday. Remember, every Friday, ang hindi lang natatakot, ngayong Friday na ito, jinn and mankind. The rest ng creation ng Allah, natatakot because Friday is the day when Allah destroy the world. Ikumpiyansa ka lang, kasi yung trompa, nakaready na yan. Na inuutosan lang, blow it, may bato. Kahit dito sa Ukraine, Russia, hinihintay natin yan. Pag nag-ano yung nuclear weapon dyan, subhanallah, 23,000 nuclear weapon, 3,000 lang gamitin, wala na ang mundo. Pero ang Allah, subhanahu wa ta'ala, ang nagkukontrol. Until now, yung mga on alert yung nuclear weapon ng Russia. Merong isa doon na napakalaki, pangalan Satan 2. Ito sa North Korea, Taipudong, 13,000 kilometer. Ready din ngayon, kunin niya yung South Korea. Ang China naman yung Taiwan. Kailangan din aware tayo kaya baka niya magkangguha, baka pinataginap. Importante, Boy Scout, laging handa, kahit anytime mamatay tayo, naniniwala tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala kasi yan ang mismong utos niya. Do not die except believing me, become Muslim, sumunod, tumatalima sa kagustuhan ng nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala. Pag namatay ka diyan, alhamdulillah, mabuhay, makapasok ka sa paraiso. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Mga 5 questions. So, nandun ka rin. Di ka gagalo. Gagalo na di pampakakuha na si Chief Johnny. Base rin pagkiwa ng pag-clarify, no? Mga 2 to 3 significant question. Minka di ka na bunggera ng kuha na may manog katawang po, no? Na base di tanong. Ngini, sige. Kaisa. Teni kadua. Nada, isa ti mamo meto. Yani mana, daka sabuti na tiyo mana. Why? Sige, ngipagi dyan ka ba? Diretso na. Mike, kasi para marinig sa... Diretso ni mga... Assalamualaikum sa kanulangon. Iya ko pa kaitsa na regarding sa Laylatul Qadr. Kaya Laylatul Qadr niya makesa sa ulan nila na Ramadan, and it is said na it is in last 10 days in odd numbers. But ang ating pagsisimula ng fasting magkaiba. So definitely magiging magkaiba rin po ang odd pati even counting natin. Katulad sa Pilipinas, yung 21 sa Saudi, that is 20th night pa lang natin. So, paano po yun? Halimbawa, dumating ang example lang po ang Laylatul Qadr ng ika-27th night ng Laylatul Qadr sa Saudi. Will it also be happening na sa ika-26th night na siya magdating sa atin? Or babalik pa siya sa ika-27? Yan lang ang ikaklaro ko, Ustads. Alhamdulillah, mapiyay dyan to. Lahat ng country may sariling mufti o darul ifta. Hindi tayo pwede gumaya sa Saudi Arabia. Kung halimbawa gayain natin